tayo po'y pinalad na makakausap ang dating kongresista at ngayon tumatay yung chairman ng bagong alyansang makabayan na si Chairman Teddy Casino. Teddy, good morning po. Johnny Bañez, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ Hello Channel 23. Kong. Good morning po, Kong Ted. Good morning, John at Andrew. Gandang umaga po sa ating mga kababayan. Right. Una sa lahat, ano po ang reaksyon ninyo sa katatapos pa lamang or nung nangyaring malawakang kilos protesta kontra korupsyon noong linggo, Chairman Teddy? Tayo po ay masaya dahil maganda ang naging kinalabasan. Successful ang ating mga pagkilos both sa Luneta at sa EDSA. Malaki ang turnout ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang sektor. Lalo na yung ng ating mga kabataan. At saka tingin ko malinaw at malakas ang mensahe na naipaabot natin na ang may Pilipino nagkakaisa doon sa panawagan na lahat ng sangkot dito sa mga anomalya sa flood control at iba pang usapin ng korupsyon dapat managot. At hindi lang yan, dapat may pagbabago sa sistema, yung sistema ng pamamahala natin. Hindi na pwede itong ganitong napaka-corrupt na bulok na sistema ng pamamahalang pinoproblema natin sa matagal na panahon. Speaking of kabataan, Kong Teddy, mukhang nasingitan. Planado ba or talagang hindi lang napigilan ang bugso ng damdamin at nahaluan ng mangilan-ngilang karahasan itong dapat sana mapayapang kilos protesta ng linggo, Kong? Well, tingin ko hindi naman nasingitan, kundi hindi napigilan yung bugso ng damdamin nga nitong mga kabataan. Kasi lahat naman imbitado natin sa ating mga pagkilos. Pero nung doon sa Menjola, pagkatapos ng program, nag-uuwian na po ang mga kalahok. May mga ayaw pa umuwi. Siguro, palagay ko nabibitin sila na, kumbaga, ganun lang ba yun? Salita tayo, wala man lang nangyari. So, mga kabataan na siguro nanggaling ito sa mga komunidad na binabaha yung mga mahihirap na komunidad at meron silang galit talaga naghahanap sila ng outlet ng kanilang galit. So sinugod nila yung barikada ng mga pulis. At nung gumunti din yung mga pulis at may mga nagulpi doon sa mga kabataan, hindi lalong uminit hanggang ngayon, tuloy-tuloy na. At nakakalungkot nga at umabot sa ganon. Pero kita mo yung, kumbaga ito yung mga frustrations ng mga kabataan na lumabas ng araw na yun. Pero kung Teddy, with your indulgence, pati ba dapat mga nananahimik na traffic signal, private establishment, idinamay sa kanilang galit? Marapat po ba yun? Ayun na nga, yun nga ang medyo hindi na hindi na na-control yun. Pati yung mga kasamahan natin na sana ay nagmamarshal, hindi mo na makontrol yun ang doon, yun ang problema talaga nangyari. Pero kumbaga, naintindihan natin yung kanilang galit, yung kanilang sentimento. Pero sana, hindi naman humantong sa ganon. Alright. Ilang beses din po tayong nagkasama sa coverage nung ikaw ay nasa lansangan pa. At alam naman po natin, Kong Teddy, na pagdating sa Menjola, limited lang talaga yung area na pwedeng pagdausan ng kilos protesta. Bakit po ba kinakailangang lumapit pat piliting pasukin yung area na bawal? Kong? Actually, nakapag-program tayo sa Menjola. Natapos naman yung program. Napakahalaga kasi ng lugar ng Menjola kasi anniversary ng martial law yun. At alam mo naman, yan talaga ang, kumbaga, simbolo ng paglaban sa diktadura, yung Menjola So natapos naman yung program, kaya nga lang, mukhang bitin itong mga kabataan, gusto nila may gagawin sila pa. So sinugod nila itong mga barikada, at wala naman yun sa plano. Pero yun ay kanilang ginawa. Alright. Opo, Kong Teddy, bilang isang dating mambabatas, anong reaction mo dito sa mga isinasagawa ng mga pagdinig
Actually, meron mamaya sa Senado at yung syempre doon din meron din sa Kamara na isasagawa o itutuloy na pagdinig. Dapat pa bang ituloy yan considering na meron na tayong independent commission? Ang problema kasi sa independent commission, yung limited ang powers niyan eh. Maari siyang magsumpina pero wala siyang power of contempt. Nakita naman natin doon sa Kongreso at Senado, ang isang nagagamit nila para pagsalitain o patugain yung mga guest nila, yung power of contempt. Yung kung hindi ka sasagot, kung hindi ka susunod sa instructions na ilabas yung information, makukulong ka. Walang ganun itong ICI eh. So iba yung power to compel the witnesses and to gather information ng Kongreso at Senado. So baka on that count may mas lumalabas, mas may poder ito ang Senado at Kongreso. Pero ang problema naman sa Senado at Kongreso, dahil nga iniimbestigahan nila yung kanilang sarili din, nangyayari yung credibility, kaduda-duda. Malaking Ang question. ginigisa sa sariling mantika ba? Ganon? At saka nangyayari, sila nagtatakipan at saka nag-aaway. Po. Kaya yung credibility din yung question. Pero yung ICI, problema naman dyan, anong poder nila? Actually, meron talagang isang body na may kapangyarihan, may poder, may kakayanan gumawa niyan, which is the Office of the Ombudsman. Alright. Eh bakit hindi yun ang palakasin? Bakit hindi mag-appoint na ng bagong ombudsman at gawin ng ombudsman yung kanyang trabaho? Kasi yun talaga independent, supposedly, independent yun, may authority, may expertise sa usapin ng ganyan. Bakit hindi yun? Kasi yun pwede magkaso. Ang Senado, Kongreso, hindi pwede magkaso. Recommendatory Ang lang ICI, sila hindi pwede magkaso. Ang ombudsman pwede magkaso. Eh bakit yun ang wala sa picture? Anong nakikita niyong dahilan, Kong Teddy? Bakit nga ba ganon? Dahil wala pa talagang naitatalaga si Pangulong Marcos? Yan ang isang misteryo. Kasi, alam mo, pag sa ICI yan, considering din, 3 tao lang yung ICI, tapos 10 taon worth of infrastructure projects yung kanyang hihimayin. Ilang dekada kaya matatapos yun? Tapos itong Kongreso at Senado naman, in aid of legislation, kaya ang duda natin, ano ba ito? Mga paano lang, mga pakitang tao lang, paandar lang. Wala namang makakastuhan sa mga to. Eventually, it will all boil down to ombudsman. Eh di pagdating sa ombudsman, panibagong investigasyon na naman. Panibagong proseso na naman. Eh parang dinidribble yata ito. Siguro may sasampulan lang sila, isa, dalawa, and that's that. Yun ang kinakabahan natin dito sa ganito. Yung mga institusyon na dapat gumagawa ng trabaho, mukhang hindi doon napupunta. I quote ko lang po, with your indulgence, Congressman Teddy, yung banggit ni Jun Losada na nararamdaman niya yung deja vu sa kaso na ito na nangyari sa kanya sa NBNCTE. Na kung sino pa yung whistleblower, na sino pa yung tumayong nag-expose at testigo laban sa malalakas, makapangyarihan at may perang mga taga-gobyerno at ibang mga individual, siya pa ang nakulong. Ang feeling po niya, ganito rin ang mangyayari dito sa anomalya sa flood control project. Any comment on this, Kong Teddy? Totoo yan. Talagang, yan ang nakakalungkot sa ating mga whistleblowers. Although, yung iba dito, hindi na whistleblower Kasi, personado na sila pero totoo naman, ang whistleblower, hindi naman basta-basta kakanta kung hindi din siya naiipit. Ang problema pa nga ngayon, yung pangunahing sangkot, yun yung ginagawang whistleblower. Oo hindi naman pwedeng ganon. Opo. So, sa tingin mo, mukhang, kasi ilang taon itong hahalukayin itong mga proyekto na ito, 10 taon. Possible kaya lumampas pa ito sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos? Pero matuturo niya yung mas malalaki pa. Yun nga ang whistleblower at hindi dapat siya pa yung lumalabas na makukulong dito. Siya lang. Hindi pwede yun.
Alright. With regard, balikan lang natin yung issue ng mga kilos protesta. May kasunod pa ba ito, Kong Teddy? Or okay na itong naiparamdam ng taong bayan na sa susunod at pag hindi pa kumilos ang pamahalaan, mas matindi pa ang kasunod? At tingin ko may kasunod pa kasi wala pa naman tayong nakikitang resulta. Wala pa namang nakukulong. Wala pang nananagot. Yung mga reformang hinihingi natin kaugnay nung deliberasyon sa budget, yung usapin ng pagbubukas ng Statement of Assets and Liabilities and Net Worth at kanilang bank accounts, wala pa rin. Ang mga politiko sinasabi lang, wala akong problema dyan, okay lang ilabas yung salin. Nasa na? Hindi naman nila nilalabas. Sinasabi lang nila okay sa kanila, di ilabas. Wala pa naglalabas ng salin. Oo nga. No. Yung usapin ng yung paglalabas ng mga kontrata, mga bidding documents ng mga projects, wala pa rin. So hanggat wala pa talagang makabuluhang pagtugon sa mga panawagan natin, mahirap na tumigil. Kasi mauuwi yan sa dati rin nangyari. Oo, yung dati rin nangyari. Kasi nakita na natin ito, fertilizer fund scam, usapin ng mga farm-to-market roads. Oo, yan, yung PDAF. Kung meron mang makukulong, ilalabas din after ilang buwan. Pagpalitan ng Pangulo. Oo, magiging senador na. Hindi pwede yung gano'n. Kong Teddy, may mga nagbabanggit na dapat daw buwagin na yung 2 kapulungan na yan. Do you agree with that? Siguro in the long term, ako okay na okay yan. Ang tanong naman ano bang ipapalit natin? Kasi kung ipapalit natin ay military junta, parang hindi naman katanggap-tanggap din yon. Pero kung ipapalit natin isang kapulungan at transition government siguro na maglalagay ng mga much needed reforms natin, yan ang mga pwede natin pag-usapan. Pero may mga nagtutulak din kasi ng mga military junta, kudeta. Parang nag-celebrate na nga tayo ng anniversary ng Batas Militar, di ba? Siguro naman natuto na tayo sa mga panahong yun nang maulit. Opo. Kung Teddy, kung hindi po natin ma-address yung ganito pong korupsyon, sa tingin mo, kailangan na nating talaga na ito once and for all, for the end time, yung isinusulong na pagbabago sa sistema ng gobyerno or palitan man natin yung konstitusyon, PI, anong PI ano tayo? People's Initiative, 'di ba? PI yung mabanggit. Content. Eto kasi talagang kumbaga ilang beses mo na rin binanggit ito, marami na rin mga politiko nagbanggit na talagang talamak na ang hirap ng buwagin ng mga sindikato sa gobyerno, korupsyon sa mga ahensya, particular diyan sa DPWH at kung saan mga government agency. Na-try na natin yung People's Initiative a few years ago laban sa PDAF. PDAF nga ba yun? Oo. Ang laki ng requirements ng isang People's Initiative. Mabigat ang requirements. You need 3% of the votes, total votes per district, tapos minimum, and then 12% ng lahat ng votes sa buong bansa. Mabigat ang requirements. At the only time na may grupong nakapagpapirma ng ganyang kadami, ginamit din nila yung makinarya ng gobyerno. Dumaan din sa mga congressman, dumaan sa mayors, mga barangay captain. So sila rin ang may hawak ng makinaryang kayang mag-produce ng People's Initiative. Siguro pasukin natin yan, pero malaking paghahanda at medyo mabigat ang requirements in terms of machinery and kasama yan yung gastos. At tapos kung lalabanan pa yung People's Initiative mo ng mga dynasty at ng mga nakikinabang sa corrupt na sistema, medyo mabigat din. Pero ito siguro yung mga options na pwede nating pag-aralan. Of course, yung option palagi, nandiyan din naman yung people power. Talagang bubuwagin mo yung gobyerno, magtatayo ka ng bago. Yung parang 1986, di ba? Nag-revolutionary government si Cory Aquino. Pero kailangan din pag-usapan din natin kasi ang
danger nga niyan, mapunta ka sa military junta, pero importante yung democratic pa rin eh. Kaya para sa akin mahalaga itong mga pagkilos, mahalaga yung pagpapalakas ng mga organisasyon ng mamamayan para matiyak natin na anumang pagbabago ang magaganap, yung lakas ng mamamayan, yung kanilang boses, yung kanilang kapangyarihan, ay hindi masagdaan. Yun ang leksyon ng martial law. Dahil nga nag-celebrate tayo ng anniversary, yun ang leksyon ng martial law. Right. Dapat yung demokrasya ay hindi natin mabitawan. Right. Okay, marami pong salamat Kong Teddy sa inyo pong oras at magandang umaga po. Asahan po namin na meron pa tayong mga susunod pa, kung may mga susunod pa ho na mga aktibidad, amin po kayong abalahin. Magandang umaga po, Kong Teddy. Thank you, Kong. Good morning. Ingat po. Yes, good morning po. Magandang Good luck po umaga. sa inyo. Good luck. Magandang araw sa inyo lahat. Thank you. Alright. Salamat po. Si dating Congressman Teddy Casino, ang chairman po ng Makabayan. Makabayan na Bagong alyansa Makabayan. Bagong alyansang Makabayan. Yan po ang si dating Congressman Teddy Casino.